At ito po ang mga sangkap sa ating sambusa. Una ay magpakulo tayo ng mantika sa kawali. Pangalawa, igisa natin ang sibuyas at bawang. Hintayin lang natin siyang mag golden brown. Yan. At maluto ang sibuyas. At isusunod naman natin ay yung giniling na karne, laham, kung tawagin dito sa Saudi. Halu-haluin lang natin. Kasi magtutubig pa po yan eh. Hinugasan ko kasi yan. Para mawala yung mga dugo-dugo. Yan. Sunod natin ilagay ay yung carrots. Optional lang po yung carrots ha. Depende lang po sa inyo kung gusto niyo ng carrots. Yan. May iba kasi na ayaw nila ng may gulay. Gusto nila karne lang. Kaya yung iba hindi naglalagay ng carrots. Pero yung amo ko gusto nila may carrots para dagdag sustansya ba. Takpan hanggang sa matuyo ang sabaw. Isunod na natin yung mga spices. Tapos haluin hanggang sa matunaw ang mga spices. And then takpan natin ulit. Pasensya na po kayo sa takip ko ha. Medyo sinauna na yan eh. Ayan nga't medyo nahiya pa ako. Inikot ko pa. Ilagay na natin ang coriander. At ating tatakpan ulit. Ayan at luto na nga siya. Atin na lang siyang palalamigin. O diba napakasimple lang magluto ng sambusa para ka lang nagkikisa ng giniling sa Pilipinas. Lahat naman ng bagay dito sa mundo na papag-aralan. Minsan pumapalpak, pero pag pinraktis mo ito ng paulit-ulit, makukuha mo rin yung tamang timpla. Diba? O ngayon naman magtungo tayo sa pagbabalot ng sambusa. Pero bago yan, don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. At pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga bago kong upload. Yun lang, tara! Ayan, binubuksan ko na nga ang sambusa wrapper. Alam niyo ba guys na unang pagbabalot ko ng sambusa ay palpak. Last year. Yan, last year natuto ako magbalot ng sambusa. Siguro nakatatlong try ako at siguro 3 araw bago ko nagets kung paano balutin yung sambusa hanggang sa na-perfect ko na siya. Syempre, Ramadan isang buwan. Nasanay na ako na gumawa ng sambusa. Yan, paulit-ulit lang naman yung ginagawa ko. Kaya natutunan ko na rin. Kaya hanggang sa nag-change employer ako, dala-dala ko yung mga baon-baon ko yung mga natutunan ko sa una kong employer. Dahil yung una kong employer, mahilig siya magluto. At syempre, tunuturo niya sa akin yung mga niluluto niya para kapag nakabisado ko na ako naman yung magluluto. Kaya ang nangyari, kapag tinuturuan ako ng amo ko, nililista ko hanggang sa natutunan ko na siya. Actually, dito sa Saudi Arabia, kailangan matalas yung utak mo, mabilis ka matuto para matuwa sa'yo yung mga employer mo, hindi sila parang greeting ba. Ayan, tingnan nyo, ganyan ang tamang pagbabalot ng sambusa. Kung tutuusin, dalawang klase ang pagbabalot ng sambusa. Kung hindi ka sanay na hinawakan na ganyan, pwede mo namang ibaba at saka mo naman siya ngayon balutin. Ayan, tingnan nyo maike. Pakanta-kanta lang yan, pero hagod na yun sa kusina. Ayan, ganyan ang tamang pagbabalot.
Yung iba kasi gumagamit sila ng pandikit, yung ano ba yun, harina na may tubig para hindi bumuka. Pero ako kasi hindi ko nilalagyan ng harina na may tubig, mas gusto ko ganyan lang kasi dagdag trabaho pa eh. Ayan yung pangalawang pagbabalot. Hindi ako sila magbalot ng ganyan kasi lumalabas yung karne. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano, diba? Napakahalaga ng Ramadan sa mga Muslim. Isang buwang pag-aayuno. Tuwing alas 6 sila ng gabi nag-uumpisang kumain. Kaya kailangan bago mag alas 6 naka-ready na lahat. At alam nyo ba na ako lang mag-isa gumagawa nun? Pag nakakapos ako sa oras, tinutulungan ako ng kasama ko. Ayan. Pero awa ng Diyos, mukhang mairaraos ko yung Ramadan ng walang sakit. Kasi nakaraang taon nagkasakit ako eh. Ayan, sa pagbabalot naman ng cheese sambusa, same lang din. Pero yung iba, ginagawa nila yung pahaba, yung pabilog, yung nirorolyo lang para mabilis. Pero ako ganyan pa rin, triangle, para cute. Ayan, sana may natutunan kayo sa aking video. Napakadali ng gumawa ng sambusa. Simpleng-simple lang. Para ka lang nagkisa ng ano. ng giniling sa Pinas. Ayan na aking nagawa.